Tekno, may ginagawa tayo dito ng Samsung top load. Ayan, latest model ng Samsung to. So ang error niya 4C. So may pinagbasihan dito si minamahal na customer mula doon sa manual nila. Ayan, no? Yung ano na to, error code na to, ipopost natin, no? 4C. Ito yung 4C. So ang problema niya sa water, ano. Pero sa experience natin, hindi lahat ng 4C is inlet valve agad, ha. Kasi meron yan sa board na. Kasi kapag walang supply yung inlet valve, syempre magpo-4C ka rin kahit may tubig ka. So ito may tubig na tinry ko na kanina. Sige, palagay na po. Tinry ko. Hindi. Tinry ko na kanina. Yun nga, nag-ano nga siya, hindi nga siya nagre-refill ng tubig. Ang problema natin sa inlet valve nga, kasi may ginawa tayong technique para syempre para malaman natin kung okay yung inlet valve or hindi kahit wala kayong tester, no? So ito papakita ko sa inyo sa gilita. So yun nga mga katekno, sinetting pa kasi tinatry nga natin siya ngayon labahan, na lagyan ng labahan. So ipapakita ko lang yung likod, yung sinasabi ko sa inyo na ginawa muna natin temporary kasi orderin pa natin to eh. So ito yung ito yung para sa wash. Ayan, yung inlet valve na to. Ayan, kung makikita nyo siya, biyak na. Ayan, biyak na, no. So itong isa kasi sa softener to, pero iisa lang sila na binabagsakan tubig. Ito namang isa para sa sa rinse o spin, no, sumasabay to. Bali tatlong inlet valve siya. So ang ginawa natin, yung dito sa inlet valve para sa refill ng tubig pagka maglalagay pa lang kayo ng labahin, nilipat natin dito yung wire dito sa softener. So yung tubig ngayon lumalabas dun sa softener. Tapos ito, yung sa softener kinancel natin muna kasi nga syempre o-orderan pa natin to, temporary magagamit nila yung unit. So pwede naman yon, pipilitin natin tong tanggalin, kaso baka masira naman, hindi nila magagamit ng temporary. So ang gagawin na lang talaga natin, ganyan na lang talaga siya hanggang makabili tayo ng bagong set nito, no? Set na to. Actually pwedeng palitan talaga yan, single, palitan mo ng single, pero para sa akin kasi medyo hindi rin maganda kung gagastos sila ng isang beses na lang, tapos itago na lang nila tong sakasakali spare, itong dalawa ayos, spare na lang nila dito. So yung mga katekno, 4C error para dito sa Samsung top load. Andito tayo sa may Plaridel, Bulacan, ano. Yun nga, ino-obserba na natin, may lumalabas na tubig. Syempre hindi nalalabas yung 4C na error kasi nga binaypas na natin. So ang gagawin natin yun, pipicturean lang natin to, yung model number, hanapan natin ng pyesa sa supplier natin. Tapos yung error code mga kateka, dinisplay na nila dito. So ito ipopost ko to by picture, and then yung model number para sa mga kapwa natin, technician, and then sa mga customer natin. So yung mga katekno, umaandar na yan, ano. So sa mga ganong sitwasyon, kung gusto nyo ring malaman na good yung inlet valve nyo o hindi, gamit kayong tester, isa, gamit kayo ng wire, kasi 220 naman yan, direct nyo, saksak nyo dito, lagay nyo dito yung wire, tapos saksak nyo sa 220, malalaman nyo rin yan kung sira. Pero ito matic na kasi nakita na natin, biyak, so nilipat na natin dito yung wire. So yun, umaandar naman siya, pero ino-obserbahan pa rin natin syempre kung magpo-4C pa rin siya o may iba pang error. So yun mga katekno, inom muna ako ng kape. Ayan, binigyan tayo ni ma'am. Kaso sobrang dami ng kape, ma'am. Ano pong pangalan niyo, ma'am, uli? Emily, yun, salamat kay Ma'am Emily, Lods Emily, sa kape. So mga katekto, sana may nakuha kayong idea syempre para dito sa Samsung na top load. Ayan, tutubig mo. So ayan mga katekto, temporary, yun ang gagawin natin. At least magagamit pa rin nila habang naghihintay tayo ng pagdating ng pyesa pagka in-order natin. So ayan, maraming salamat. Ako po si Mototech Vlog. And then sa 57k followers natin, maraming salamat po sa inyo. God bless po.